Hello there, Aries sign. Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of March for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. This is your month actually, March, April. So Aries, hindi lahat ng Aries maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Aries, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, kahit pa paano maka-resonate pa din kayo. Please to check your placement, especially your moon sign. So, Aries, I will going to do a love reading, Celtic cross spread for the month of March para sa inyo Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. So let's see, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Kaninong story to? Sinong maka-resonate nito? Anong pwedeng mangyari for this month of March for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus? Oh, Aries. Feeling ko yung challenge dito. Paano maebsan? Yung paano matanggal ba yung pagiging cheater? Or take notice sa vice versa, okay? So, pwedeng kayo to at hindi sila Aries. So, in the past. So, I can see in this present situation, you are already in a long-term relationship, Aries. So, nasa long-term na kayo ng person na to. Yet, the thing here is, feeling ko tumatagal na kayo nito. Pero nandun pa din sa point na merong cheating pa rin na nangyayari kahit matagal na kayo. You know what I mean? Nasa point na kahit matagal na kayo ng person na to, hindi pa rin nawawala yung, cheating dito. So, yung challenge dito is, paano maibsan to? Paano na magbago? Paano na hindi na matutukso sa iba, or paano wala ng cheating na mangyayari dito, because the challenge here is the Seven of Swords. So in the immediate future, in the distant past, let's see, Aries, and this is you, might be you are a very confident person, Aries, in the immediate in the distant past. May gumugulo sa isipan ko. You are single and you are having fun. You have your freedom in the distant past. So might be you are single in the distant past nung dumating itong person na to sa buhay mo. So nung dumating siya sa buhay mo, syempre nag-offer siya sa'yo ng love, and there is a possibility na nag-offer siya sa'yo like ng new beginning. So, but the thing here is, Aries, nakikita ko na parang dito pa lang sa distant past, meron na kayong struggles na napagdadaanan ng person na to nung time na dumating siya sa buhay mo. So, might be this person meron ng mga ganito, mga tukso na nangyayari. Kasi dito pa lang sa past, nag-aaway na kayo eh. Sometimes meron ng on and off sa inyo, and inaayos na naman yung sitwasyon. So in the distant past pa lang meron ng cheating na nangyayari. So in the recent past, I think umabot kayo sa point ng hindi kayo nag-uusap ng person na to. Like umabot kayo sa point ng either ginose ka nito, or binawaliwala ka nito, or hindi kanya kinausap because of cheating. So remember, pwede itong vice versa. Cross watchers.
see. I can see here that umabot kayo sa point na itong person na to naging easy-go-lucky siya. Kumbaga hindi niya inisip yung mararamdaman mo. Naging masyado siyang maano sa iba, friendly, and masyado siyang natutukso sa iba. So parang hindi niya naisip na kung nasasaktan ka na, inaayos niya lang siguro kasi pinapatawad mo lang siya. And dito sa point C, kasi feeling ko sa relationship na meron kayong dalawa, kahit ganito na yung mga nangyayari sa inyo, kumbaga ayaw mong siguro malaman ng mga kaibigan mo, na mga kakilala mo, na alam na meron kayong relationship ng person na to, na ganito yung problema ninyo. Kumbaga gusto mo na makita nila na proud ka pa rin sa kanya, na mahal ka talaga niya, na wala kayong problema about this, kasi parang naglalakas loob ka dito na ipakita na okay lang kami, the relationships are going on. But the thing here is meron ng coldness dito, nalakas yung hangin, meron ng coldness, and meron ng feeling of walking away sa connection nito. Either na nagkakaroon na kayo ng on and off ng person na to, kasi bumabalik pa din siya sa'yo eh. Sabihin na natin na nag-aaway kayo tapos hindi kayo nag-uusap, bumabalik pa din kasi siya sa'yo. Until sa tumatagal na lang kayo ng person na to, ng ganito. Sometimes you really want to walk away. Sometimes di mo na na-appreciate yung relationship. But the thing here is, bumabalik siya and mahal mo siya, of course. Mahal mo siya, nangangako siya na magbago siya, tapos mahal mo siya. Kaya parang tinatanggap mo lang siya kasi mahal mo siya. So, at this present situation dito na nga, tumatagal na nga kayong dalawa ng ganito. So, let's see. So, I can see here na still at this present situation, nandyan pa din yun. Kaya nga ito talaga yung nagiging challenge ninyo. Andito ka sa point talaga na gusto mo nang mag-heal from this. Kasi nasasaktan ka na. You wanted to end the cycle na, to have changes in your life. But this person is still there. Yung person na to hindi siya umaalis. Kasi nasanay siya sa'yo, kaya hindi siya umaalis. Kumbaga, every time na nag-aaway kayo, every time na may issue kayo na ganyan, hindi ka magpaparamdam, magagalit ka or magtatampo ka, sinusuyo ka niya, tinatanggap mo siya, nasanay siya sa'yo until now ganyan pa din. So, ikaw, mahal mo naman kasi yung person na to, kaya you just really want this person to change, na tanggalin na to. Ito, I think yung problema nyo lang naman kasi talaga yung babae. Feeling ko this is not just one person na nai-involve dito. This person might be cheating on you. Talaga. Like, might be madali siya matukso or something. Ito yung problem ninyo. And the thing here is, ito na nga yung problem ninyo. Tapos, hindi ka pa niya binibitawan. Kumbaga, nag-hold on pa din siya sa'yo. Ayaw kanyang mawala. Something ganyan. Ikaw mahal mo siya, kaya nagtitiis ka, bumabalik ka. Kumbaga, nagiging, sabihin na natin, marupok ka, kasi mahal mo siya. So, isa na din dito, baka dahil tumatagal na kayo, baka live-in kayo ng person na to, kasi wala naman ako nakitang marriage card. Baka live-in kayo, baka may anak na kayo, or something, and baka andun din sa point na you are thinking na, kung aalis ka, kung mag-move forward ka, mamimiss mo siya, hindi mo kaya kasi mahal mo siya. You just really want this person to change. Baka magbabago pa siya pag makikita niya na nandyan ako palagi sa kanya, na mahal ko talaga siya. Makikipakita ko yung pagmamahal ko sa kanya, magbabago siya, kaya hindi niya siguro binibitawan kasi gusto niya na kami na. Kasi yun din ata yung sinasabi niya sa'yo eh. Pag every time na nagkikipag-ayos siya sa'yo, siguro syempre may mga pangako to siya sa'yo, kaya nag-hold on ka into that, nag-hold on ka sa pagbabago niya, na one day, sa dami niyo ng pinagdaanan, na isang araw magbabago din siya, mag-move forward din siya, and never look back from this being cheater or something. So, what is the best outcome?
sa connection na meron kayo ng person mo. What is the best outcome? I think communication. Let's see. Yeah. I think yung kausapin mo talaga siya ng masinsinan. Kumbaga, bigyan mo siya ng ultimatum. Na hindi lang basta you are very kind, sobrang bait mo sa kanya at papatawarin mo lang siya sa mga pwedeng gagawin niya sa'yo. I mean, sa mga ginagawa niya sa'yo, lagi na lang ganon, palagi ka na lang na mapagbigay, mapagpatawad. Kailangan mo din siyang kausapin. Feeling ko na kailangan niya din na marinig yung side mo, yung pain na nararamdaman mo. At, kumbaga, bigyan mo siya ng any situation na mag-focus siya, na ma-realize niya na nasasaktan ka na, like, alam niya naman yun alam niya naman na nasasaktan ka, pero kumbaga ma-realize niya na hindi na pala tama talaga yung ginagawa niya. So kasi ito yung best outcome dito na mag-effort ka na to show this person na hindi ka lang talaga sobrang into him or her, na meron ka ding buhay na inaatupag, and mas ipofocus mo yung sarili mo doon. Kumbaga, then after that, kung magtatanong siya sa'yo, mag-wonder siya, and doon mo ilalahad lahat ng nararamdaman mo, ng gusto mong sabihin sa kanya. Kailangan niya kasi talaga dito na malaman. Sabihin na natin nag-aaway kayong dalawa, sabihin na natin nagreklamo ka, pero konting lambing niya, pinapatawad mo siya. So, para sa kanya, may mga lalaki kasi talaga na parang hindi nila to nagigets, na alam nila na nasasaktan ka, alam nila na niloloko ka nila, pero parang andun sila sa pinapatawad mo lang kasi. Kaya, nasasanay sila. Kumbaga, may mga lalaking ganyan talaga, na hindi mo, lalaki or babae man, may tao talagang ganyan na hindi mo maintindihan na bakit ganon sila. Lalo na pag alam nila na masyadong mabait yung tao, at lalo nilang hindi man sa inaapakan, pero lalo silang nasasanay sa ginagawa nila kasi alam nilang papatawarin mo lang sila. So, bigyan mo siya ng something na maiisip niya, marirealize niya yung pagkakamali niya talaga. In a way na kailangan mo dito na i-focus din yung sarili mo into your life, okay? Yourself. Confront this person sa mga pinanggagawa niya, sa mga gusto mong mangyari, at sa mga anong possibilities pag hindi niya gagawin to. Hindi man sa tinatakot mo siya, pero there's a possibility na parang ganun na nga, na syempre kung mahal ka niya, marirealize niya, ayusin niya talaga lahat. Pero kung andun sa point na sa pagiging ganito niya, sabihin na natin nahulog na siya sa iba at nawalan na siya ng gana sa'yo, kaya naghahanap na siya ng time sa iba, comfort sa iba, definitely hindi niya mapapansin yun. Hindi siya magbibigay ng time to think na mali na pala yung ginagawa ko. So doon ka na mag-i-start na din na mag-i-start na papatawarin mo pa ba to, or mag-umpisa ka na to do some effort to step back na din. You need to think as well. You need to be wise as well. Na hindi lang sa puso mo yung sinusundin mo dito. So, I think that will be the best outcome. Kasi, in the immediate future, could be this March, or in the near future, there's a possibility kasi talaga na aabot kasi siya sa point, kung hayaan mo lang to, aabot siya sa point na may in love to siya sa iba. Talaga. Kung baka sabihin na natin, itong pagiging ganito niya, noon pa, tapos pinapatawad mo siya, hanggang sa tumatagal na kayong dalawa. Hanggang ngayon, baka aabot sa point na meron talagang someone na may in love siya, na mako-compare niya sa'yo. I mean, wala naman talaga nothing to compare with. May ganun tayong mga ego, mga babae, diba? Pero there's a possibility na sabihin na natin na makaka-encounter siya ng babae na a bit of magugustuhan niya, may in love siya. Kasi
baka abot kasi siya sa point na hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya dito. So, yun yung in the immediate future, might be this March or in the near future. Kaya kailangan mo talaga siya bigla ng ultimatum, kailangan mo siya bigyan ng lessons to learn na hindi ka ganun naman na karupok na nagpapatawad ka lang, na meron ka ding puso, nasasaktan ka din at hindi na tama yung ginagawa from before pa. Parang kailangan mo na din this time na to put the effort, to put your time and effort sa sarili mo na, at hindi lang na nakatutok lang sa kanya, you know. Sometimes kailangan mo din na kumbaga pagsalitaan siya and then do something about para sa sarili mo. Leave something sa kanya na ma-realize niya yung pagkakamali niya. Pero kasi kung ma-realize niya yun, kung mahal ka talaga niya, ma-realize niya yun, magbabago siya at makikita niya yung pagbabago mo. Kailangan mo talaga dito na magbago. Hindi ka talaga magiging same lang as before hanggang tumatagal na kayo ganun lang at aasa ka na magbabago siya dahil sa pagmamahal mo. Kailangan mo magbaguhin din yung sarili mo para ma-realize niya din yun. Kasi diyan mo din makikita yung pagmamahal, kung mahal ka ba talaga niya or hindi. Pero sa totoo lang, para sa akin, no, from before, from the distant past, from the recent past, and until now, wala naman ako nakita separation sa inyo. Nandyan pa din kayo sa sitwasyon. But for me, hindi na to love eh. Parang selfishness na ang meron dito. Kaya nga sinasabi ko palagi na baka vice versa to. O tignan ninyo, baka pareho kayong Aries. Okay, pwede din. So, pwede din sa cross-watchers to. So, you can comment down below. Kasi parang hindi na pagmamahal to eh. Parang ano na to. Parang what I said earlier. Nasasanay na lang siya na nandyan ka. Parang andun sa point na sa tagal ninyong dalawa, parang sanay na lang siya na dapat nandyan ka. Kung may mawawala sa kanya, may sasalo sa kanya. So, immaturity ang meron sa person na to. So, let's see. Kaya, ito yung kailangan mong gawin. Kasi yung external influence dito kasi, yung factor that na nakaka-apekto ng sitwasyon na to, sobra mo talaga siyang mahal. So, pwede tong vice versa ha. Sobra mo talaga siyang mahal. This is the unconditional love. You really love this person. Kaya ito yung nakaka-apekto ng sitwasyon ninyo. Hindi mo siya binibigyan ng lesson to learn. Pinapatawad mo na siya kasi dahil na din sa naniniwala ka sa mga pangako niya, sa mga sinasabi niya, pag bumabalik siya sa'yo, pag inaayos niya yung sitwasyon, nangangako siya na sa'yo na might be magpakasal kayo, na ikaw pa din yung mahal ko, wala nang hihigit pa, ganyan-ganyan, tapos nalalaman mo na may iba na naman, so humingi na naman siya silang patawad. No, the cycle is not ending kasi sobra mo siyang mahal, napapatawad mo siya. So, what is the external influence here? So, yun na nga, sabi ko. Kaya sinasabi ko talaga dito na you might be also dealing with the Aries, with an Aries, or you might be same Aries, or this might be you cross watchers. This person is parang alam niya yung ginagawa niya eh. Alam niya yung ginagawa niya. It's just that very impulsive siya na tao. Kumbaga minsan paiba-iba yung mga decision niya sa buhay. Example, ngayon, okay na kayo, maayos na kayo, nandyan lang yan siya sa'yo. Like, mararamdaman mo yung pang magpo-focus siya sa'yo, mararamdaman mo na wala siyang iba. Tapos kalaunan, sabihin na natin na mga after 1 month, after 2 months, makikita mo, meron na naman, may i-issue na naman yan. Alam niya yung ginagawa niya, kaya lang para sa kanya kasi, wala lang to. Kumbaga, para sa kanya, parang laro lang to. So, especially if you are in LDR, you know, lalo na pag LDR kayong dalawa, mahirap. Yun yung nagiging problema. Might be LDR kayong dalawa. Lalo na pag naghanap siya, you know what I mean. And, passionate kasi itong person na to. And, para sa kanya, wala lang to. Pag sabihin na natin, pag uuwi tong si Aries,
Papagod na ako. So, sa ngayon, alam ko yung ginagawa ko, wala lang to. Parang ganun. So, feeling ko ganun din yung mga explanation niya sa'yo. So, lalo na pag LDR kayong dalawa, magiging, dito hindi niya sinasabi sa'yo lahat. Kumbaga, naglalaro siya ng hindi mo alam ang lahat. So, ano yung hopes and fears mo dito? You are hoping na sana matulog ka na to. Siyempre noon pa, ito na yung hope mo talaga. Ito na yung gusto mo mangyari. Na sana matuldukan na to, sana matapos na to. But your fear is also here na baka andun sa point na ayaw mong, kumbaga, feeling ko yung ayaw mong mapahiya. Diba kasi nakikita ko dito, noon pa, you are already gaining some strength. Kung ba naglalakas loob ka dito na ipakita sa lahat, mga kakilala nyo, kaibigan mo, social media na you are in love with each other. Yung mga post nyo na parang wala kayong problema, na mahal ka niya, something like that. Kahit may mga nangyayari ng ganyan. So because you don't like judgment. Ayaw mo na may masabi sa'yo yung tao. Ayaw mo na na mapahiya, sa especially pagdating sa person mo. So yun yung fear mo dito. So, the final outcome kasi dito is, if hindi mo gagawin yung pwedeng magiging best outcome dito, maiipit ka talaga sa sitwasyon. Maiipit ka talaga dito. So, magiging imbalance talaga yung connection ninyong dalawa. Abot sa point na mapapagod ka talaga sa kakahintay kung kailan itong person na to na magbago. Abot sa point na this person will really going to hurt you so much. May mga malalaman ka na, may makikita ka ba, and mapapagod ka kung kailan talaga to siya na magbago. And abot kayo sa point na mag-away kayo hanggang sa nakakapagod na away na to until sa there's a possibility of separation sa inyong dalawa dito. Hindi kayo mag-uusap nito. Maiipit ka sa nararamdaman mo na mahal mo siya, pero parang sobra na. Hindi na, unfair na para sa akin ang ginagawa niya, pero mahal ko siya. Abot ka sa point na hindi mo na alam kung anong desisyon ang gagawin mo dito sa relationship ninyo. Kung hindi mo imumulat yung mata mo at hindi ka gagawa ng action to let this person prove you na mahal ka talaga niya, na kaya niya talaga magbago. Pero for me parang walang pagbabago to. Dito pa lang sa distant past, recent past, present, ito na yung problema ninyo. I think ang kailangan magbago dito ikaw. Kailangan mo magbago na magiging matapang ka na harapin yung katotohanan na eto kayo, na hindi kayo masaya, na hindi masaya yung nararamdaman mo dito. Hindi love yung nararamdaman mo dito. Sabihin na natin na parang selfishness. Kasi parang iniisip mo na dapat kayo together. Yun yung iniisip mo dito dapat kayo together until in the future. At ayoko yung may masabi sa akin yung mga kaibigan ko, mga kilala ko na cheater pala yung boyfriend mo. Niloloko ka lang pala nito. Niloloko lang siya niyan. Alam mo ba kanya niyan siya, marupok siya or something. Yun yung ayaw mo dito Ayaw mo mapahiya. Pero you need to face the truth na ito talaga yung nangyayari sa inyo. So, hindi naman pwede na ibulgar mo to sa lahat. Pero kailangan mong gumawa ng action na isipin mo din sarili mo. Isipin mo kung tama pa ba yung pinapagbigyan mo siya sa maraming bagay. Tama pa ba yung pinapatawad mo siya sa mga ginagawa niya sa'yo. Tama pa ba yung maniniwala ka sa mga pangako niya na walang nangyayari at napapagod ka na lang sa kakaantay at nandyan pa din siya, nangako pa din siya dahil ayaw niya mawala ka. Pero wala naman siyang, kumbaga sa pangako niya, wala siyang natupad. Kumbaga ando siya sa point na pag nagiging okay na kayo, excited siya na ito yung plano natin, ito yung gagawin natin next month, next year, pag magkita tayo. Pero after that, after 1 month na naman, after 2 months, naghahantay ka kung kailan matupad yung pangako niya, walang nangyayari. Parang
Tapos may issue na naman. So, wala nang katapusan yung cycle. So, you need to cut off this cycle talaga. And to think, to be smart enough to gather information. Kasi baka mauwi ka lang na, imbes na gumagawa ka ng paraan dito to let go of this, pag nag-i-stay ka pa, lalo sobra kang masaktan dito. Dahil could be possible na may makikita ka na, you know, baka yung mismong babae ang mag-message sa'yo or lalaki. Then, sobrang ikakasakit mo talaga na you will going really to feel betrayed talaga by this person. At may iipit ka dito dahil sa mamanipulate ka ng person na to, not to let go. So, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, I can see sign. I almost forgot. I can see signs here. Okay? You or your person, or you might have this, you are a Aries but having these signs sa chart ninyo, sa moon sign ninyo especially. So, I can see here Cancer, Capricorn, I can see Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aries, Sagittarius, Leo. I can see also here na on your person side, you might be dealing with Aries, same Aries. Or, what is this? I can see also Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. I can see Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you guys. Thank you and God bless.